So, alam kong masakit yung pagkatalo po ng Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets sa Game 2. Grabe naman talaga, no? Pero overacting ka. 2 games pa lang. Although, syempre, according sa odds, Denver Nuggets ang lamado dito. And I believe that. And in fact, Denver Nuggets talaga yung pick ko dito. Pero naniniwala ako na pwede pa. At magsasalita na lang ako pag sa Game 3, natalo pa rin ang Los Angeles Lakers. Alam mo, kung matagal ka na dito sa channel ko, nagbibigay ako lagi ng prediction. At ngayon, medyo ingat-ingat na tayo, no? Actually, Lakers ang nasa puso ko, pero I think Denver Nuggets gonna win. Parang ano yan, Devin Haney at saka Ryan Garcia. I wanted the Ryan Garcia to win kasi mas masaya yon. Parang Lakers, mas masaya pag Lakers ang manalo. Pero Devin Haney ang pick ko. Pero ito, baka ganun din ang mangyari. Anyway, bibigyan ko po kayo ng 4 na dahilan kung bakit pwede pa ang Lakers. At mapapaisip kayo dito kasi sa totoo lang, masyado kayong overacting. Masyado kayong nag-a-assume kagad. Kaya pa ng Lakers yan, naniniwala ka? Pakinggan mo to ha. Simple lang itong sasabihin ko pero wow ka. Unang-una, enjoy tayo talaga sa laro na yan. Grabe tong last shot na yan, no? Anthony Davis, napikon pa eh. And LeBron James, wag nating sisihin. Open shot naman yon. Ano? Open shot yung tira niya eh. So, this was the, legendary to, no? At sabihin ko na sa inyo, una, para hindi na tayo magtagal. Una, the Denver Nuggets did what they are supposed to do. Home court nila eh. So, they just protected the home court. Kahit sino naka-home court, talagang dapat ipanalo nila yan. Pag natalo ang Denver Nuggets dyan in 1-2 games, yun ang nakakaya. So, expected naman na manalo ang Denver Nuggets and to defend their home court. So, that's number 1. So, dapat di ka kakabahan. Pangalawa, 2 games pa lang yan. Diyos ko naman, guys. Huwag kayo masyadong umaratel, mga Lakers fan. Ito, binibigay ko na sa inyo, ha? Kasi pag nanalo kayo ng Game 3, di 2-1 na. Di isa na lang lamang. Diba? Isip-isip. Pwede pa yan. Mahirap. Hindi ko naman sinasayang mananalo kayo o kaya nyo manalo, pero pwede pa. Pangatlo, ha? Ang masyadong na-highlight kasi dito, yung natalo ang Lakers at yung napakagandang tira ni Jamal Murray. Grabe, clutch talaga. Pero paano tayo nahantong dyan sa buzzer beater shot na yan? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin maganda yung laro. Ibig sabihin, nahirapan din po ang Denver Nuggets na number 1. Number 2. Nahirapan din sila sa Los Angeles Lakers. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, konting adjustment lang. No? Konting adjustment lang. Sa totoo lang, guys, hindi dapat sisihin si LeBron James because that was an open shot. Although, syempre, maraming mga asal kasi open yun eh. Pero, open shot eh. What are you gonna do? Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. And number 3, at ito bilang isang Boston Celtic fan, ipapahiram ko na sa Lakers. Mainit ang ulo masyado ng mga Lakers no? Pati players, pati si Anthony Davis na pikon eh. But that's just okay. That means because they are a proud organization. At hindi sila papayag dahil 0-10 na, almost 500 days. Pag yan natalo pa sila, sobrang medyo nakakaya na. So, papahiram ko lang yung Boston pride. And I think they should look upon that they have a pride. They have the best player on the planet, arguably, na ka-teammate nila. So, they have to take this. Yung number 4, they have to take the pride na kaya pa nilang manalo. Again, just 2 games. I mean, iisipin nyo kagad 2 games. So, the 3rd game of the Los Angeles and the Denver Nuggets, that is the critical game. Okay? Yan ang very critical. Pag nanalo ang Lakers dyan, I am not gonna count them out. Pero pag natalo, papahanda ko na yung resort nyo sa Boracay, Lakers. Ano sa tingin nyo, guys? Kaya pa ba ng Lakers manalo sa Denver Nuggets? We'll see. Game 3 ang pinakabasihan natin. Salamat po.